Hello guys, welcome dito sa DIY Aid Station. Today's update ay hindi pa tapos ang aking battery capacity testing. Matatagalan pa ito dahil ang battery na ito ay may kalakihan yung capacity niya, kaya matagal-tagal ang testing. Ito yung mga na-test ko na. Maabot siya ng actual capacity sa 334 to 336. So, kaya talagang matagal yung testing niya dahil malaki-laki yung laman ng battery. So habang nag-aantay tayo ay gagawa muna tayo ng battery cable. Repair tayo ng battery cable para sa connection ng ating inverter papuntang MCCB at saka sa battery. Actually, nakagawa na ako ng dalawang battery cable na connection between sa inverter at saka dito sa MCCB. At dito naman sa inverter ay may kahirapan yung pag-connect ng battery cable. Dahil itong si PowerMR inverter ay may kasikipan itong lagayan ng kable. Pinagsama niya kasi yung butas para sa dalawang kable sa positive at saka negative papasok doon sa terminal. Talagang 0-0 yung ano niya, yung allowance. At dito naman sa aking trunking ay nabitin din ako sa lagayan. Itong sukat ng trunking ay 50 mm by 50 mm. At yung looban niya ay punong-puno na ngayon ng kable. At dito rin sa space ng trunking between distribution panel at sa mga inverter ay medyo bitin rin. Dapat pala ay nilagyan ko ng space para hindi mahirap yung pag-binding ng mga kable. Kaya nitong DC battery cable ay hindi ko masyadong ma-bend dahil masyadong malapit. So yun, charge to experience na lang. At may space din pala para madaling magbinding ng mga cable, lalo na sa battery cable na matigas. Kulang na lang ay itong connection from MCCB papuntang battery. So yun ang gagawin ko ngayon. At ito naman yung mga gagamitin ko sa pag-prepare ng battery cable: hydraulic crimper, XK knife, linkable tube, terminal lugs na 50 square mm, tape, at isang pantali para sa pag-suksok ng copper wire papuntang terminal lugs. At yung itong PVC connector, ito yung ginagamit sa pag-connect ng PVC. So ito yung naisipan kong ilagay doon instead na gland. At ang importante lang naman ay ma-secure yung kable, hindi na mahagalusan. So pwede na to. So at itong kable, ang sukat niya ay 50 square mm. Ito ay silicone type, pure copper. So ngayon ay sisimulan ko na yung pag-prepare ng battery cable.
battery cable at naikabit ko na rin dito sa MCCB, dito sa outgoing. At yung incoming naman galing doon sa inverter. Ayan, connected na yan at nakaabang na at ready for connection na yan. Yung battery na lang yung inaantay. So, pag natapos kong capacity test ko lahat, ay top balance ko and then proceed na ako sa pag-assemble. At dito naman sa MCCB, nagkamali ako ng bili dito sa breaker. Yung nabili ko ay 200 amps yung rating niya. Ang dapat dito ay 125 amps lang dahil yung inverter ko ay 6 kilowatt. Nagkamali ako dito dahil nagplano kasi ako noon ng upgrade. Nung magka-compute ako, hindi ko na malayan 200 amp lang yung 200 amp na pala yung napili ko. So nung i-compute ko ulit, ay naisip ko mali pala, dapat 125 amps lang. Bago nag-upgrade, magdagdag na lang ako dito ng isang breaker na 125 amps din para sa additional na inverter sa future upgrade. Sa ngayon ay yan lang muna ang gagamitin ko at saka ko na yan papalitan pag nakabili na ako ng bagong MCCB breaker na 125 amps. Yan lang muna at stay tuned lang sa aking DIY station para sa panibagong update. Thank you.